Kababata ko ang babae na itago na lang natin sa pangalang Nicole. At hindi ko inakalang sa pagdating ng panahon ay isa sa kanyang mga nakababatang kapatid ang aking magiging asawa. Maganda ang aking naging hanap buhay after ko makatapos ng 4 na taon sa college. At si Mrs. naman na kapatid ni Nicole na aking hipag ay nagtatrabaho sa isang factory at taon na ring regulara. Iyon nga lang ay hindi pinalad ang kababata kong si Nicole sa kanyang napangasawa. At dahil sa magkakapatid ay kami ni Mrs. ang nakaluluwag, ay sa amin siya madalas lumapit. Magaan sa pakiramdam ang tumulong, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. At dahil doon ay nakaisip ako ng paraan para kahit papaano makabayad ang aking hipag kung sakali na aking itinaon sa aking pagbalik Pinas. At taon ang aking itinagal sa ibang bansa, kaya naman siguradong nagsasago-sago. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Danny, 38 years old, may 2 anak mula sa aking misis na itago mo na lang sa pangalang Jenna. Schoolmate ko ang babae na itago mo na lang sa pangalang Nicole noong elementary hanggang high school. At aminado ako na sa taglay niyang ganda ay isa ako sa kanyang napaibig noong aming school days. Hindi katulad ng pamilya ni na Nicole ay nakaluluwag kami sa buhay. Dahil pareho sa aking magulang ay engineer at parehong may maayos na hanap buhay. Kaya naman hindi namin pinoproblema ang pera noong nag-aaral kaming magkakapatid. 3 kaming magkakapatid, 1 babae at 2 lalaki. Babae ang panganay at ako ang sumunod sa panganay. Hindi kami nagkaroon ng yaya uni kasambahay dahil si Lola ang madalas maiwan sa bahay. Kaya amin ding nakasanayan si Lola sa aming paglaki. Bagamat nakikita at kilala ko si Jenna na siyang aking naging misis, ay hindi ko siya pansin. Although hindi may itatanggi na mas may itsura siya kaysa kay Nicole. Yun nga lang, bukod sa magkasama kami sa iisang classroom, dahil sa pagiging magkaklase namin, ay una ko siyang nakilala at nahook na niya ang aking paningin, kahit noong kami kapwa pa elementary. Bukod doon, bago pa kami nakagraduate ng elementary, ay batid ko ng malaki ang kanyang magiging hinaharap na siyang naging mabilis ang pagusbong sa pagtungtong namin ng high school. Hindi naman sa pagyayabang ay may itsura din naman akong lalaki. At ang aking paghanga para kay Nicole ay naging pangarap dahil sa aking pagiging torpe. Hanggang naunahan na akong dumiskarte ng ibang katulad ko rin guwapito kay Nicole. 3rd year high school ako noong unang magkaroon ng GF. Yun nga lang ay hindi yung tipo ni Nicole na pinagpala. Although maganda rin naman. Ano pang gagawin ko? Palay na ang lumapit sa manok. Pero ang maganda, dahil sa babaeng itago na lang natin sa pangalang Nika, 4th year high school ako, ay nakamtan ko na ang nais ng karamihan, ang pagbuka ng liwayway. At ibinigay iyon sa akin noong gabing matapos ang junior and seniors prom, bago pa tuluyong sumikat ang haring araw. After kasi noon ay nagkasundo kaming magkakaklase na magpaumaga sa school. Yun nga lang, bago sumapit ang umaga ay nagkandawala ang tulad naming merong jowa. Alam nyo na, gumawa ng sari-sariling paraan kung saan ang bawat isa ay walang magiging istorbo. Hindi katulad ng ibang magjowa ay hindi kami nakarami. Dahil hindi tulad ng panahon ngayon, dati ay may higpit pa ang aming mga magulang. Nataon lamang at inakala ng mga magulang namin na noong high school na talagang sa school lamang kami maglalagi. Noong high school kasi kami, malapit ang bayabasan at ilog sa aming paaralan. Ilog na kung saan ay madalas naming paliguan kapag nagkaayaan. At bayabasan na madalas pagtaguan kapag tinatamad o naisipang magkating klasa. Kaya naman depende na lamang iyon kung magiging pareho kayo ng pag-iisip
para matuloy ang isang magandang plano. Bagamat ganoong hindi kagandahan ang aming campus, bukod sa magandang spot ng gagamba, ay maraming linta dahil sa paliguan ng kalabaw at pag inalat-alat, may kumunoy pa. Lalo na sa likod ng first year school room, na pag umaga ay medyo aabutin ka ng kamag sa hindi magandang simoy ng hangin. Pero magsasawa ka naman sa iba't ibang klase ng pagkain sa dami ng pwedeng kainan. Hindi pa kasama ang magtitinda ng sago, sagot gulaman, palamig, kakanin at kung ano-ano pang pagkain. At talagang pag nasubrahan ka sa malamig, pag ikay inupo ay talagang sagu-sagu. Pagka-graduate ko ng high school, sa Manila na ako nag-aral. Nag-dorm ako at si ate ang aking kasama, na noon ay second year college na. BSME ang aking kinuha sa loob ng 4 na taon. At first time iyon, namalayo ako sa aking mga magulang pero parang normal lamang naman ang lahat dahil twice a month ay nabisita sa amin ni ate ang magulang namin. Na kung minsan nga nabubulaga kami. At dahil doon ay kailangan namin ng maging magkakutsaba para sa ikaliligtas ng bawat isa. Bago kasi matapos ang unang taon ko sa college ay meron na akong jowa. Itago na lang natin sa pangalang May. Umabot din naman kami ng kulang 2 taon at ang 2 taon na iyon ay sasabihin kong quality. Samantalang si ate naman, nalaman ko na lang na mayroong jowa noong magkasama na kami sa dorm. At syempre, dahil high school pa lamang ako, ay alam at ranas ko na kung paano tahakin ang daan patungo sa kabulastugan, para sa akin madali na iyon, lalo na kung tulad ko, hindi na inosente ang aking magiging jowa. At sa bagay na iyon ay walang pakialam sa akin si ate, diskarte at buhay ko naman daw. Paano? Alam ko namang maging siya ganun din. Hindi naman ako masyadong nag-struggle sa pag-aaral ng college. May laman din naman ang aking kokote, maliban na lang noong 4th year. Talagang kailangan mong galingan, kahit pasabihin sa college kung may pera ka, pwede nang daanin sa project. Nawalan ako ng balita kay Nicole sa loob ng ilang taon, dahil hindi naman namin sila kapitbahay. Alam nyo na, medyo na busy kasi ako sa ibang buhay. Then pag graduate ko naman ng college, after ng OJT, ay na-absorb ako doon sa aking pinag-OJT-han. Kaya nagkaroon na rin kaagad ako ng trabaho. Wala sa aking plano ang magpasikat. Kaya kahit alam kong mayroong GCO group chat ang aking mga kabatch noong high school, ay hindi ako sumasali. Sabihin na lang natin na nag-i-enjoy ako sa kung ano ang aking tinatamasa. Di lalo na noong 4th year college ako. Kahit medyo kamot ulo pagdating sa school, sulo na ako sa dorm dahil graduate na si ate. Si bunso naman hindi nag-Manila. At yung dorm ko na yon ay akin pa ring dorm kahit noong magtrabaho ako. Kwarto lang naman siya na pang 2 tao at sa pinakang hallway ay makikita ang 2 CR at 3 shower room kaya ayos na ayos. Bagamat tuluyang nakangat ang aming mga magulang sa isa naming pagtatapos ng pag-aaral at pagkakaroon ng trabaho, ay sinabi nilang hindi nila inuobliga na magbigay kami sa kanila, bagkos ay mag-ipon at magpundar kami, gaya ng kanilang ginawa para sa aming magiging kinabukasan at pamilya. At inaasahan nilang tulad ng aming mga magulang ay magiging responsible din kami. 10 years kong pinaglaanan ng pagpapamilya sa hindi ko alam kung sinong babae ang aking magiging kabiyak. At hindi katulad ng aking mga magulang ay hindi ako nakontento sa sahod ng isang manggagawang Filipino. 25 years old ako matapos ang mahigit 4 na taon kong pagtatrabaho bilang regular na empleyado, naisipan ko ang mag-ibang bansa. Sa loob kasi ng 1 taon, nakakaipon pero hindi ko masasabing malaki. Bukod doon, medyo nakakaumay din kasi ang sumahod ng halos pare-pareho at mabagal na pagtaas ng sahod. Hindi naman naubos ang aking ipon sa pag-a-apply pa ibang bansa at ipinagmamalaki kong ang lahat ng iyon ay aking gastos at aking desisyon. Sa aking pag-iibang bansa
ay inisang tabi ko muna ang babae. Lalo't hindi sa pagyayabang lagi rin naman akong may change oil noong nasa Pinas pa ako. At sa aking pag-iibang bansa ay minadong may pagkakataong hinahanap-hanap ko rin. Alam nyo naman, nasa ganoong pagkakataon lang natin na aabot ang ibang klase ng pakiramdama. Sa unang 5 buwan pa lamang ay kita ko na ang malaking pagkakaiba ng nananarbaho sa sariling bayan kumpara sa ibang bansa. Talagang angat na angat ang sahod. At sa loob ng 3 taon ay nasabi ko sa aking sarili na malinaw pa sa sabaw ng pusit makakabili ako ng sarili kong bahay sa laki ng aking ipon. Solo ko lang kasi ang pera ko. At talagang nakakaganang mag-ipon kapag nakikita mo kung paano iyon lumalaki. Naka-iPhone man ako sa aking pag-uwi sa unang 3 taon pero sa laki ng aking ipon wala lang yon. 36 months, multiply nyo na lang sa 100 kyawa. Hindi pa kasama ang OT at ang aking nakuha pagkatapos ng unang kontrata. Noong umuwi ako ng Pinas, saka naman nag-cross ang landas namin ni Jenna sa hindi inaasahang pagkakataon. Hindi naman palagi, pero pag uwi ko kasi ng Pinas, ay hindi nakaligtas sa aking mga magulang ang halaga ng aking ipon. Hindi naman sila nahingi o hindi naman raw sila hihingi. Pero baka naman raw, matagal na silang walang pasyal-pasyala. At sa isang beach ko nakita si Jenna. Company outing yata nila kung hindi ako nagkakamali. Grabe yun. At ang laki ng kanyang ipinagbago. At ang naitanong ko agad, may asawa ka na? O boyfriend? Para akong nakajackpot sa loto. Nang sabihin niyang naghahanap nga daw siya. Na sinagot ko nang tapos na ang iyong paghahanap at nagkatawanan kami. Noon ding araw na iyon ay naipakilala ko si Jenna sa aking magulang. Nakako, kapatid ng schoolmate ko noong elementary at high school. Doon ko nalaman na may asawa na pala si Nicole at sa kanilang magkakapatid ay siya na lamang ang dalaga sa edad na 27 years old. Nagkaroon kami ng contact sa isa't isa na nataon namang wala pa talaga sa plano ko ang mag-asawa dahil babalik pa ako ng ibang bansa para sa bagong kontrata sa dati kong company. Ang kulit nga Noong nasa ibang bansa ako, naging kami on po ni Jenna at napagkasunduan naming pag-uwi ko, magpapakasal kami at ganoon na nga ang nangyari. Matapos ang aming kasal at pulot gata, na isang gumulat sa akin dahil pure pa si Jenna at wala pang naligaw na tulisana. Naghanap kami ng bahay na pwede naming mabili at yung fully furnished na ang kinuha namin dahil kaya naman ang budget. Tapos babalik ulit ng ibang bansa para sa bagong kontrata. Kaya ayun, ang ending nasa ibang bansa ako noong isilang ang aming panganay. Sa pagiging mag-asawa namin ni Jenna, ay dito ko nalaman ang sitwasyon ni Nicole bilang may asawa. At dahil na rin sa aking misis ay marami akong nalaman sa kung bakit maaga nakapag-asawa si Nicole at ngayon ay may 6 na anak na halos hindi na kayang suportahan. Na kung hindi ako nagkakamali, ay isa siya sa nagsabing sa aming magkakabatch ay siya ang huling mag-aasawa. At sa kanyang sinabi, base sa resultang meron siya, ay ang kanyang sinabi ay nilunok lamang niya. At ayun na nga, kahit nasa ibang bansa ako, noong maumpisahan ang paghiram, ay halos wala na yatang ibang gustong lapitan kundi kami. Noong una ay ayos lang, hindi naman masyadong kabawasan sa aming mag-asawa lalo't si Mrs. kahit sinabi ko nang maglagi sa bahay at siya nang mag-alaga sa anak namin ay hindi ko pa rin mapigilan ng pagtatrabaho. Sayang din daw kasi, gusto niya kasing mag 10 years bago mag-resign para meron daw siyang makuha na siyang kasama sa pagsenya ng contract bilang regular. Hanggang sa mapag-usapan namin ni Mrs. Nabigyan ng puhunan pang negosyo ang hipag kong si Nicole sa aking pag-uwi. Na siyang nangyari nitong nakarang uwi ko ng Pilipinas. Hindi man sila makabayad at least ay meron silang pagkukunan para sa pang-araw-araw. Kung bakit naman kasi mga walang permanenteng trabaho tapos nagparami ng anak. Isa sa mga problema ng ating mga kababayan,
ginagawang pampalipas oras ang pagpaparami. 7 years na kaming kasal ni Mrs. 2 na ang anak namin. Naisipan ko mag-share ng kwento, baka sakaling ang ilan sa iyong mga tagapakinig ay merong matutunan. Sabi ni Mrs., nagtuloy-tuloy naman na raw ang takbo ng small business ng aking hipag at bilas. At kung ano yon ay isang pwesto ng gulayan sa palengke. At eto, 2 taon pa para muli kong makapiling ang aking pamilya at ang bunso namin na sa picture at video call ko lang nakikita.